Magandang buhay po Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, isang mapagpalang araw din po sa aking mga kapatid sa buong mundo. Panibagong reaction, panibagong video naman tayo dahil ang programa nyo ay reaction natin ito. Medyo very interesting po ang topic natin ngayon. Tungkol po ito sa Magna Carta na inaipasa po ng Kong Atty. Marcoleta. Dito po naimbitahan ang Atty. Kong Marcoleta, naimbitahan po dito sa programa po ito ng GTV. Ano po, dito nilinaw niya at pansinin po natin kung paano po ito mag-deliver, magpaliwanag tungkol po dito sa Magna Carta. At pansinin niyo po kung gaano po kapino, kung gaano kadetalyado at gaano katalino itong attorney nating kapatid. Kaya ito yung karapat-dapat at suportahan natin hanggang makarating dun sa Senado. At habang po magpi-play ako ng video, magbabasa po tayo ng message dun sa ilalim ng video na ito. May mga message po yan, babasahin ko po. Magkakat-kat po tayo habang maganda po ang kanilang talakayan. So iisa-isahin po natin yung mga mensahe doon kung bakit ito karapat-dapat itong Kong Marcoleta. Sige na po, di na po tayo magtagal. Kaya sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, stay tuned po. Mas maganda po niyan, mapindot nyo na rin po ang subscribe button at siguraduhin po na nahit na rin ang notification bell para po kada mag-update po ako o kada mag-upload po ako ng mga video na katulad nito habang paparating po ang ating eleksyon. Yan, maging updated po kayo sa mga nangyari. Ano po, baka hindi po nakapindot dyan, palambing naman po. Diretso na po tayo. Alright, balikan lang natin. Pare Melo, Rowena. Meron akong nabitin kanina eh. Ano ba yung... Oh, diba? Sabi ko nga, si Congressman, isa sa mga may pangunahing akda ito na Magna Carta for the Poor. Okay. Pero Congressman, yun po ay naisa batas. Kung hindi ako nagkakamali, 19, tama ba? 19 something? 2019. 2019, I'm sorry, 2019. Tagal na, no? And sa tagal na nung 2019 pa? panahon na yon, Hindi mo ba ang itatanong sa akin ang self-rated poverty ngayon ay 57%. Ginugol para magawa lang yung batas na yon. O gaano katagal? Kailangan malaman ninyo yun. Gaano katagal at gaano kamahal? 15 taon. 15 years bago na isa batas ang Magna Carta na yan? 15 Magna years. Carta for the Poor. Kasi 2004, yun ang entry Yan po yung mga Magna Carta for the Poor. Dahil po ako ay nagtrabaho po sa Office of the Governor, makikita ko po yan sa mga office. Yung Magna Carta na yan. Tapos parang wala lang. Di lang iniintindi, nabasa mo lang siya. Pero ito po, pakinggan po natin na mabuti kung para saan yung batas na yun. ko sa Congress, Weng. Yun ang unang takbo mo sa Joel. Congress. Pero ito ang tanong, sir. Sa ngayon, ang self-rated poverty ay nasa 57%. May Magna Carta for the Poor tayo. Nasaan ang mali? Bakit hanggang ngayon mas marami Anong po ang mahirap? 57%? 63% ang SWS. Grabe. Pero meron pong Pero sa government Mindanao, survey, 76%. 57%. Sa Visayas, 74%. Balance of Luzon, 55%. May binabasa ba ito si Kong Marcoleta? Detalyado, no? May napansin ba kayong parang binabasa niya? Anong katumbas nun? 17.4 million families. You assume that one family comprises 5 members. That's about 87 million Filipinos claiming that they are poor. Yes. That's Grabe. 75% of your total population of something like 116 million now. 75% of your people are claiming that they are self-poor. Hindi ka Grabe. mapapahala dyan. Pagkatapos puro impeachment na lang iniisip. Okay, saan ang problema? Kaya nga, nasaan ang problema natin? Hindi natututukan talaga, malalaking problema. Oh. Yung presyo ng, sinabi ko na kanina, yung presyo ng kamatis. Dapat yung Quadcom, ito yung tingnan. Hindi ba? Gumawa ka ng Quadcom, pinalaki mo, pinakamakapangyarihan sa buong kasaysayan ng legislature. Pagkatapos ang gagawin mo pala, manguusig ka lang pala ng tao. Naka. Bakit hindi mo usigin? Napansin pa yung Quadcom, ano? Oo nga naman. Puro mang-uusig yata nandun, ano?
Kung paano nangyayari, tumataas ang presyo ng bilihin, lalo na yung pagkain. Pero Ba't di sir, natin ibaba ang kuryente? Ginagawa na Meron raw ng kayong Quinta hiwalay na Committee. Quinta Committee para Quinta doon sa mga Committee, produkto ng pagkain Nako, at saka singilin sa public utilities. nako, naniniwala ka naman. Gawin mo na sigurong, ano yung pinakamalaki? Gawin mo na 10 siguro. Ano yung kinta-kinta na yan? Hindi ako naniniwala. Hindi, pero siguro, ano ba nilalaman nung bag na karta for the poor? Ayan, At, ayan. Magandang tanong yan. Pakinggan po natin kung paano sumagot. Sa unang bungad pa lang, di ba, may mga percent ang binabagay. Yun ba ay may binabasa ba siya o nandun na talaga sa kanya? Yun, napakadali na talaga, no? Pansin niyo po, paano sumagot itong attorney na to. paano makatutulong sa mga mahihirap natin mga kababayan Yung umangat naman ng kanilang buhay? At kulang pa ba? Pag naging senador kayo, kailangan ba dagdagan pa yan o ayusin pa yan? Sabi Congressman. ko nga sa inyo, ang weakest link kasi yung oversight. Oh. Dapat yun ang tutukan. Yung pagpapatupad po ng batas, doon tayo mag-concentrate. Marami po tayong magagandang batas. Katulad po ng Magna Carta. Ginugol po namin dyan, kasama ko dyan, 15 taon bago na ipasa. Shit, Bago na ipasa. 15 years? Ganun ba talaga kalala? Ngayon po kaya hindi maisulong-sulong. Isipin po nyo IRR lang, hindi magawa-gawa. Nakagawa ang ng IRR. Ito pananagutan po ng mga ahensya ng gobyerno na, tinadhana doon sa batas. Kung di ako nagkakamali, ang NEDA kasama yung DSWD, gawin ka agad ang IRR para maipatupad ang batas na yon. Nung gumawa, wala pong sunset provision. Anong ibig po sabihin nun? Hindi naman kasi kinakailangang manatiling mahirap yung tao eh. Oh. At some point in his life, dapat makagraduate siya doon. Ako naniniwala, walang tao na gusto niya na palagi na lang siyang inaayudahan sa habang buhay niya. Gusto niya yung pamilya niya dumating sa punto na maiwanan, makakalas siya doon sa panikalan ng kahirapan. Pero yan po wala ba siyang laman ng sunset provision. Magna Carta for the Poor? Laman yan ng Magna Carta for the Ang Poor na Magna dapat. Carta of the Poor, meron siyang 5 karapatan na para sa mahihirap. Una Ayun. yung karapatan niya sa pagkain, karapatan sa gamot. Ayun wag po kayo kukurap. Ano yung 5 karapatan natin bawat bilang isang mamamayan Pilipino, ano pong karapatan natin sa batas na yan? 'Di ba? Iniisa-isa niya. Yan, tutok po tayo. Karapatan sa pabahay, karapatan sa edukasyon, at karapatan sa hanap buhay. Yung 5 basic na karapatan ng mahirap. Karapatan sa murang bigas. Parin Joel. Oo nga, Murang yung bigas murang na tayo. bigas. Karapatan sa pabahay. Ibig sabihin lahat pala tayo. Hindi yung kung sino lang na parang pinipili. May mga ganun ba? Oo, meron. Dito sana maliwanagan po at bawat isa sa atin mag-claim dito. Alam mo ba yung kaya nagtagal? Sabi ko, lagyan nga natin ng konting ngipin kasi merong provision doon. Oo. Halimbawa, merong lumapit na isang mahirap, Ayan. Mas maintindihan po natin ito. marginalized. Kahit anong opisina kasi kaya niyang lapitan. Pumunta halimbawa sa mayor. Mayor, pwede po ba kung makahingi po ng wala lang po kami talaga itong araw na ito, gipit na gay. Kailangan gumawa ka po ng paraan kahit ano yon. Kasi pumunta sa iyo eh. Hindi mo pwedeng tanggihan. Hindi mo siya pwedeng tanggihan. Kaya naglagay ako ng doon na hindi ka pwedeng tumanggi. Gumawa ka ng paraan kahit paano maibsan. Maring hindi mo lahat maibigay nga. Pero wag siyang uuwi nang hindi lang siya nabigyan ng kahit ano. Akalain mo, nagdebate pa kami ron. Sabi niya, Dante, napakahirap ng isip-isipin mo naman. Tayo ngayon ang gigisain, tayo ngayon ang ilalagay. Isip-isipin, magkaroon tayong pananagutan. Nakalagay naman dyan pagkatapos ng masusing pag-imbestiga na hindi mo man lang hinarap yung tao, talagang mananagot ka. Ayaw nilang magkaroon ng pananagutan eh. Doon kami nagtagal eh. Okay. In short, hindi dapat dinidedma yung lumalapit Huwag mo na namang mahihirap. idedma. Alright. Yung bigas. Hinahingi lang siya ng konting gamot. Gumawa kayo ng paraan. Yung karapatan sa pagkain. Bigas na yan ang problema. Yung problema lalo na natin sa yun. Isa ka rin ba? Isa ka rin bang mamamayan na naghihirap, na mahirap, na lumapit dun sa kung saan saang opisina at umuwi kang luhaan? Parang ramdam ko talaga yun na. Kasi yun nga, di ba, nabanggit ko sa inyo. 10 years po ako sa Office of the Governor, nakikita ko ang sistema na yan. Yun yung tinutukoy nitong attorney na to. Na sana, pag lumapit yung isang mamamayan na mahirap, kaya lumapit ka yun,
kasi nangangailangan ng tulong. Tapos, ito masaklap. Pagdating mo doon, hahanapan ka ng mga requirements. Anong mga requirements? Ito checklist, ang habang requirements. Paano hindi ka iiyak luhaan? Paano kung wala kang requirements? Nakita ko ba yan? Oo. Ito pala, may batas palang ganyan. Bigas. So, paano ba natin mapapababa ang presyo ng bigas immediately? Congressman, kasi marami nagsasabi, ganito dapat gawin. Kaya lang mga long term po yun eh. Medyo Immediate matagal. kasi mahirap yun eh. Yung immediate kasi, palliative lang yun. Ang nangyari kasi, importation. Pero tingnan mo naman, inalis na sa NHA yung pag-i-import. NFA, sir. Oh. NFA ang pag-i-import. Binigay na lang dun sa, importer. Kaya lang ang importer, nandyan na yung mga sindikato. So, kung minsan mag-i-import sila, Napansin ba yun? May sindikato ba talaga dyan? Parang meron nga, no? yung itatago nila. Kailangan talaga na bantayan mo eh. Oo, may batas tayo dyan, Congressman, yung Anti-Agricultural Smuggling Act. Economic sabotage na raw, sir, Economic yun. sabotage Pag yun. nag-smuggle ka, nag-profiteering ka. May kulang pa ba ron? O kailangan pag kayo nahalal sa Senado, may gagawin kayo doon? Alam Tungkol mo doon. yung mga ganun, palliative sila lahat yun eh. Ang importante kasi, ma-restructure natin ang ating agriculture. Di ba? Nandyan agad. Ibig sabihin, smooth talaga. Yung knowledge niya kung paano patakbuhin ang sistema, talagang nakaplansya na. Kaya, di ba? Sana makarating ka dun sa dulo. Hindi naman lahat ng ating mga probinsya sa ating bansa ay kailangan tamnan mo ng palay. Pwede mo namang kwentahin. Alam mo kung ilang kabanmelo ang kinakain na bigas ng isang Pilipino sa isang taon. Kwentahin mo lang eh. 1.25 kabans per year. O i-multiply mo ngayon, bago multiply sa 116 million Filipinos, tanggalin mo yung hindi kumakain ng bigas. Saka yung nasasayang. Merong kumakain lang ng kasaba. No rice diet. May kumakain lang ng mais. Meron namang yung mga sanggol, hindi pa kumakain ng bigas. Sabaw ng bigas ang kinakain ng sanggol. O alimbawa, Anong tawag doon? Ayan. Comment nga dyan sa baba yung mga batang Ayan, putulin muna natin to. Meron tayong babasahin lang dito na message. Mula po kay Maria Fatima Enoraza. Sure na ako na iboboto ko po kayo, sir, because of your realistic response to our national issues, and ramdam ko rin ang inyong sincerity sa inyong mga magagandang adhikain for the betterness of all Filipinos. See? Ang ganda. Napakalinaw talaga. kwenta natin, 95 million lang ang talagang kakain ng bigas. Multiply mo sa factor na yun. Alam mo, ito lang pala ang pwede nating i-produce. Pipili ka na lang ng mga ilang probinsya ang tatamnan natin ng palay. Para sa ganun, focus na focus tayo. Pati irrigation, pati pesticide, pati fertilizer, mababantayan ngayon yan. Ang tinutukoy ba nito ay isang probinsya na para doon lang magtatanim? Hindi na kung saan-saan. Baka pwede na magtanim kung saan-saan, pero may isang lugar talaga na nakafocus doon. Parang nga naman isahan na lang. Hindi na kung saan-saan pa. Mainam nga naman. Mula po kay Realme. Wow, napakatalinong tao. Mukhang sayang po kung hindi ko maibubuto. Sayang po kung hindi ka maibubuto ng nakararami. Kaya po dito sa amin, number 1 po kayo. Hindi nasasayang resources. Ibig ko sabihin, clustered tayo, hindi yung... Ay, nako, maniwala. Sabog-sabog. Sabog-sabog. Habang inaantay natin ipatupad ng gobyerno yan, magtitiis muna tayo dito sa Mahal na bigas. 45 pesos, 47, minsan 55, 58 pesos. Maximum sa Diyos. Alam mo, ang kailangan natin patriotism. Ako, ginawa ko na ito eh. Ginawa ko na ito nung sumikat yung presyo ng bigas. Sinabi ko yung mga kaibigan ko, marami na marong kaibigan talagang katulad ni Melo, na mayayaman talaga. Sabi ko, Mayaman sa kaibigan siguro. pwede tayo mag-eksperimento, sabi ko. Tinipon ko sila, mga 5 yon na talagang may kaya sa buhay. Pumunta tayo sa isang barangay, tayo nang bumili ng palay. Palay pa lang. O sige, kanya, mag-eksperimento tayo. Nagtanong ako sa NFA, at that time, ang buying price ng palay ay 19 pesos. Okay? Sabi ko,
dagdagan natin ng 3 pesos. Ito na yung magmumula sa private sector. So magiging 22. So at that time, masaya yung farmer kasi 19 lang bibili ng NFA. Kami bumili 22 pesos, dagdag ng 3 piso. Okay? Nakabili ka. Isang barangay ito. So pabor po ito sa mga farmers ha. Pakinggan nyo po ito kung ikaw po ay isa sa farmers o kung mag-anakan mo ay farmers. Kami kako magpapakiskis. Alam mo yung kiskisan, Melo, Joel? Kiskisa na yan. Oo, tama. Baka kako hindi nyo kabisado. Alam namin Kabisado yan. namin. Laking probinsya kami. Yes. Oh, laking problema. Ngayon, kami magpapakiskis. Oh. Sabi ko doon sa may-ari ng kiskisan, pare, para makatipid naman kami sa pambayad sa'yo, kasi ito, ano lang namin ito, patriotism ito. Ah. Pwede bang ilibre mo na sa amin to, pero yung darak sa'yo na, yung binlid sa'yo na. Kinuwenta ngayon ng kiskisan. Alam mo yung binlid na tinutukoy niya, yung maliliit na maliliit na parang pinong-pino na pwede mo siyang lagyan ng gata, tapos basta pwede gawing lugaw. Marami pwede magawa yun. Yun yung tinutukoy niya. Okay. Binlid, sa Bisaya nun, binlod. Opo, binlod po yun ang tawag sa amin. Akalain mong break-even lang, naibenta namin ng 35 pesos dinurado. At that time, 55 pesos market value. Pero binenta namin ng 35. Alam mo, 10 minutes lang naubos yung isang truck. Grabe. Inano namin, ang package namin 5 kilos per pack. Mga mahihirap na tao, luminya. May pera sila pambili. At 35, nakatipid sila ng 100 piso. Bakit? 5 kilo eh. Tama. 20 pesos. Yun. So kayang Times mapamura. Kayang mapamura. Kayang mapamura ba? Kailangan lang magsama-sama tayo. Ang private sector, sumama na eh. Yung Sumama na. Yung kuryente, mapapamura pa ba natin yan? Bakit hindi? Sa anong paraan? Mapapamura tayo sa mahal. Sa Ayun. anong paraan? Paano? Una, murahin mo muna. Natalakay na po ito. Isa po sa kanyang sinusulong na programa yung paano mapamura ang kuryente. Doon sa isang video na napanood ko, napaka-realistic at pwede talaga. Kaya magbabasa po tayo. Mula po kay Wesley Joy Tabanaw. Wesley Joy Tabanaw. Panalo na to. Congratulations, Sir Dante Marcoleta. I salute you, sir. God bless you always. Yung seryosong sagot. Seryosong sagot, maniwala ka sa akin. Baka wala kayong time. Iksiyan lang natin. System loss. Yes. Yan. Melo, bakit yung ninakaw na kuryente kasama kang nagbabayad? Bakit? Bigyan mo ako ng magandang dahilan kung bakit kailangan mo bayaran. Ay, galit ka naman. naman. Oo nga naman, ba't ako magbabayad ng system loss na yan? Ang Ayaw dami mga namin, jumper. ayaw namin doon. Kaya kailangan Dami kasing jumper eh. Pwede ba mabanggit kung saan maraming jumper? Doon sa Luzon. Puro jumper. Minsan nga nasusunog pa. Shoutout po sa mga taga Luzon Avenue. bayaran, puputulan kami. Wala kami choice. O kaya nga, pero ang bayad mo kasama yung system loss. Kasali, hindi Tama. dapat. Pagkatapos, bakit hindi pinatutupad ng ERC yung provision ng ating IPIRA na meron doon na ARCOA? Ano ang ARCOA? Ibig mo sabihin, hindi mo alam ang ARCOA? Ano po ang ARCOA? Ikaw, Sige po. Paliwanag niyo po kung... Pero ito, bitin muna tayo. Mula po kay Yani7575. Ito yung ibuboto ko. Tinututukan ang problema ng mga Pilipino. Inuuna ang problema ng bayan, hindi pamumulitik. Parang tama yung tanong ng programa na to Ikaw na ba? Question mark. Arcoa, alam ko. Arcoa. Ano yung Lagyan Arcoa? mo lang ng R. Joel, Ano ba yung Arcoa? Ano ang ARCOA? Retail Competition and Open Access. Ano yun? So, nakita na ninyo. Kaya nga, hindi... ayaw kasing ipaliwanag ng ERC. Bakit kasi ayaw ipaliwanag? Dapat unang-una silang nagpapaliwanag at pati yung mga guidelines, pati yung mga regulasyon, dapat nagawa na nila. Sinabi ko nga sa'yo, nagawa ang EPIRA 2001 or 24 years ago. 2001. 2001. Buo na yung ano na yan? Buo na yung batas na IPIRA na yan? Bakit ang ngayong regulasyon ng ARCO? Ano ba yung ARCO ba? Ano ba yung subdivision mo, Melo? Yan lang sa village.
Pero yung gilids na yan, Villager. meron kayong homeowners association. Oo. Pakwenta mo yung aggregate na konsumo ng inyong gilids. Oo. Kapag ka nakwenta mo 500 kilowatts, pwede na kayong mamili ng retailer, not necessarily Meralco mag-supply sa inyo. Nasa batas yun eh. O halimbawa, inopera ang Camilo. Melo, magkano yan? Kwentahin natin. 11 pesos ang binabayaran mo. O magkano ang bid mo? Bibigyan kita 9 pesos. Di ba nakakatipid ka? Ito yung mga paraan. Sundan lang natin ang batas. Wala nga nagpapatupad. Meron pang aggregation. Hahaba lang tayo eh. Okay, sige. Meron akong magagawa. Pero in short, kaya po ba tanggalin na systems loss? Bakit Kasi hindi? yun daw ang effective para na Oh, bakit hindi? Sana pag tingnan ng bill, wala nang system loss. Bakit ang laki-laki ng system loss na yan? paraan para mapababa talaga agad ang presyo ng Sasabihin ko lang doon sa batas, kuryente. tanggalin mo na yung system loss na nilagay nyo dyan sa batas na yan. Mali yan. But ang problema, Congressman, ilang kongreso nang nakalipas, ang dami pong panukalang batas tanggalin na systems loss pero walang nakakapagtanggal. O wala kasing gustong magsimula. So, Ako nasa- nagsisimula ako, ayaw nila akong tulungan. So walang political will. Tingnan mo nga ABS-CBN. Sino bang... Ako lang. Wala namang gusto nila. Ayan, sa mga hindi pa po nakakilala kay Kung Marcoleta, siya po ang isa sa talagang nagpursige na mapanagot yung may sala. May sala yun, kaya yun napasara. Hindi dahil napag-interesan, hindi po. Ayan, mula po kay Flor de Lisa Hongayo, Sir Marcoleta, you're the number one of all senators. I vote to you and all of my family here in Cebu. Kasi marami kami, sir. May God bless you always. Sumama sa akin. Meron ka ba nakita isang senador na tumulong sa akin? So, Teka, sandali. gagawin mo sa Senado yung pagkatatanggal sa Ang system systems loss. loss. Hey you, it's Ah. me again. Di ba? Eh bakit daw hindi? Eh kung kaya naman. So, shoutout po tayo. Ayan, ito pa. Yan ang kailangan ng bayan. Yan ang kailangan ng bayan, nagsisiwalat ng impormasyon ng gobyerno na may karunungan. Sinusunod na tama at totoong naayon sa batas. Iboto natin po. Yang si Kong Rodante Marcoleta. O, di ba? Mula kay Edgar Villacruzes. Tulungan natin ang ating bayan. Nangampanya na, no? Ilang halata. Okay, sige. Asahan namin yan. Bigyan mo sa akin Sa lalong madaling panahon. Melo, kung ikaw ang president ng Senate. Okay. Halimbawa, Teka. sasabihin ko sa'yo, bigyan mo sa akin yung Alos na. Oh. Committee on Energy. Mamimili kayo, hihiling kayo ng komite na ganun. Bakit? Hindi ko Oo. kayang hingin? Alos sa lahat na. Sino ba yung dating yung dalawang Okay, naging wala Nagkakahamunan na agad, ano? banggitan. Walang banggitan. Walang banggitan na pangalan. Sino ba yung naging chairman ng energy sa Ano, ako na lang babanggit? Senate? Sige. Ito may mas malala na mensahe mula kay Wilson Ritual. 8103. Sabi niya, dapat si Marcoleta ang maging president ng Pilipinas para mapatunayan ang mga gusto niyang mangyari. Di ba mas malala to? Sino? Sasaliksikin natin yan. Pero na-cover na natin halos lahat. Na-cover natin ang pagkain. Na-cover na natin ang kuryente. Petrolyo pa. Ano pang hindi nyo Petrolyo, na-cover? meron pa. Tapos, yung issue ng kalusugan, gusto kong balikan natin yun kasi isa sa mga problema ng mga Pilipino ngayon, yung pagpapagamot. Mamaya, pagbalik natin. Sa ating pagbabalik, Oo. yan ang ating tatalakayin Mahaba yan with Congressman Rodante Marcoleta, mga kapuso. Ang Ikaw na Ba, the senatorial interviews ay magbabalik sa ilang sandali. Ang oras po natin, alas 8:41. Sabay! Di ba? Ganda ng programa nila, no? Ikaw na ba? Lahat ba ng mga senador dito umuupo din? Yan, tuloy-tuloy po tayo sa pagbabasa. 100% Senator Rodante Marcoleta support mula kay Juaneto Kinlog. Yan. Pakinggan nyo po itong mula kay Tribsta 5870. Sabi niya, Marcoleta sounds a true senator for the people. The way he explained on every little detail of subject matter is sound very responsible. Let's vote for Marcoleta for the Senate. O diba, napakalinaw nga naman kasi. Yan ang kailangan Marcoleta sa Senado mula kay Mex Vlogger. Mex Vlogger.
Yan, hindi po matapos ang ating shoutout dito. Ang dami. Grabe. Ang daming comment. Dapat maging senador to para naman may matinong senador sa Senado. Bakit wala bang matino doon? Mula po kay Berelia Liardo. Galing. May nabasa ko dito mangilan-ngilan na negative kasi siguro kabila talaga ito. Pero almost ng ano dito parang magaganda talaga. May alam sa batas sa lahat ng congressman. Yan, iba. Kalaban pa. Mula po kay Faisal Amerol. May alam sa batas sa lahat ng congressman. Yan, iba. Kalaban pa. Mula kay Kilowa. Kilowa Soljek. Di ba ito yung nagpasara sa AB7 at nagtanggal ng libo-libong empleyado nung pandemic? Yeah, pinasara kasi may mga nalabag naman talaga sa batas ang ABS. Hindi naman isasara kung walang nakikitang grounds. Mula kay Blue Harrison. Sige, tapusin na natin to. Mula kay Sam Liamas, grabe naman ang paninira. Si Speaker Romualdez ay masipag at tapat sa serbisyo. Yun naman pala, wala namang sabing tamad yun. Mula kay Gerald. Mula kay Gerald Cunanan, pwede talaga siyang maging presidente itong si Kong Marcoleta. O ikaw, anong pulso mo? Dapat ikaw Pilipino, dapat may pakialam ka talaga. Kaya tama lang ang ating programa. Reaction natin to. Yan, leave comment dyan sa baba. Kung ikaw ang pulso mo. Pwede ba talaga ito na umupo doon at makuha ang kanyang hinihiling na Blue Ribbon Committee para maimbestigahan ang lahat ng korupsyon. So hanggang sa muli po, hanggang dyan lang muna ang ating video sa ngayon. Magandang gabi po sa atin lahat. Gabi na ba? Oo nga pala, gabi na dito. Pero pagbati ko kanina umaga para lagi lang may pag-asa. Hanggang sa muli po mga kapatid, mabuhay po tayong lahat.